memories natin na parang siyempre bilang anak na wala nang katapusan. Pero sa buhay din talaga may trials. Siguro maybe hanggang dito na lang, di ba? Wala naman ako magagawa, di ba? May buhay ako. Hindi ka naman hawak ang buhay mo. Pero naalala ko lang kasi yung mga nakakatuwang bahay, kahit halos tinututbigan mo na ako, di ba? Halos baligwaan mo na ako, inel cutter, lahat, kumbaga, yung hindi lang kita lovers, parang ikaw pa yung parang mother ko din. Kaya actually yung mother ko hindi nga nagawa sa akin yun eh, di ba? Pero ikaw lahat nagawa mo sa akin, yung pagsisilbi mo sa akin. Yun kung naalala ko yung parang baby na rin kita kasi magsalita ka baby. Kaya wala na ako hihilingin pa kung siguro papasalamat na ako dumating ka rin sa buhay ko. At yun nga, sabi ko naman sa'yo, di ba, kung si God ang nagbigay, kung siya din ang may karapatan, kung ako marunong mag-pray, siguro ikaw din. Siguro, at least nagpapasalamat ako. Naging tayo nang hindi ka nahirapan sa akin. Kaysa yung dumating ang time na ka, sa piling ko, mahirapan ka. Siguro, lalo lang ako mahihirapan. Siguro papasalamat na kahit na nawala man tayo ng 5 years at least. Hindi kita pinabayaan sa mga panahon na naging tayo. Tsaka, yun nga, kumbaga, hindi rin natin na balang araw, si God na lang nakakaalam. Pero masasabi ko lang yun, minahal kita at mahal na mahal kita. At kahit na wala na tayo, siguro nga tumanda ako, hindi ka na mabubura sa sistema ko, di ba? Kasi minsan na naging pinakamahalagang bahagi ka ng buhay ko. Alam mo naman yung time na nakilala kita, down na down ako. Dumating ka. At nakasurvive ako ng almost 5 years dahil sa'yo. But now, I'm back into di ba? And I pray na lang sa kay God na siya na bahala sa akin. At sa'yo din, di ba? Pipinapa sa Diyos ko na ito lahat. Kasi, mahirap yung mabuhay ng VI. Mahirap din maiwanan. At ang masasabi ko lang, pasalamat ako sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. At maging maligaya ka, iligayahan ko rin. At saka, yun, pasalamat ako sa mga parents mo, sa brother mo, kay Kuya Joel, na napakabuti niya sa akin. In spite na, in time na, yun nga, nangyari yan, siyang umalalay sa akin. Lagi siya nakakausap. Siya sabi, yun, siya taga-pahay sa akin, tawagan namin si Bayaw, di ba? Sad lang, yung nag-break tayo, din ako sumulpot sa harap ng pamilya mo. Which is, di ba, huli na. Pero wala na tayong magagawa. Kung ganun talaga ang tadhana eh. Kumbaga, maging isang lesson na lang siguro sa akin to at sa ating kung ano man ang tsaka yung pasalamat ako sa salamat sa'yo. Kahit ang sakit to, tatanggap ko bilang yun po, Papa Jack. Kasi yung pagpapasalamat ko sa kanya, hindi ka alam kung siguro napakadami ka lang. Yun siguro pinapasalamat ko po sa kanya. Alright. Yun po, mahal na mahal kita. I love you, Celine. Richmond. Yes, Papa Jack. Hindi ko alam how it feels
to be in your shoes. I don't know how. Ako sasabi ko ba, Papa Jack, sobrang sakit. Pero, siguro, sigat na nagpapalakas sa akin. Kasi, masakit talaga sobra. Pero I'm glad, Richmond, at some point, I know, iniwan ka niya, you feel like you're deserted, kinawawa, iniwan, diba? And, alam ko dumating ka sa point na you don't know where to pick up everything. Yun po, parang nga po, kung talaga sumabog na hindi ko paano ko pupulutin sarili ko. Diba? Kung paano ka tutuloy sa buhay, because for half a decade, siya yung nag-guide sa'yo. Opo. Siya nagmahal. Wala ka mang matinong paningin sa paligid, pero siya naging mata mo for 5 years. Opo. And now she's gone. Yeah. Pero natutuwa ako sa'yo for understanding her. Opo. For wishing her to be happy in life. Natutuwa ako sa'yo kasi wala kang galit sa puso. That you appreciate more yung mga nagawa niyang mabuti kaysa dun sa sakit na naibigay niya sa'yo when she left you that day. Oo nga po. Ganun po kasi siya, Papa Jack, magmahal. Kaya talaga, diba, napakasakit, Papa Jack, kasi ganun siya ka-deserving magmahal eh. Yeah, isipin mo, kahit iniwan niya ako, hindi ka pa rin magmahal. Kasi nga, napakabuti rin yung tao. Because you know na she's being reasonable when she left you. She's just following her heart. Oo nga po. Kaya yun nga po yung hindi kasi yun nga, di ba, yung sabi nga, di ba, kung mahal mo, minsan sabihin din, may sinasabing magpakawalan, pero wala naman akong magagawa eh, kasi wala na eh. Paglaban ko man, pumunta na ako sa family, pero wala talaga, hindi ko na po alam eh. Alright, Richmond, maisingit ko lang ha. Opo, Papa Jack. Yung bang Will You Wait For Me in Heaven na kanta means something to you? Ano po yun? Will You Wait For Me in Heaven? Because, paano po ibig sabihin nun? Kasi may nag-text dito sa ating text line ha. Papa Jack, please do tell Richmond, thank you, loves. I'll never forget you. Ano po? I don't know. Baka siya po yan. Sana hindi poser ito, mga kaibigan. Richmond! Opo. Kasi yung number nga niya, yung communication namin, natanggal na kasi nga yung now number niya, in-release na niya. Kaya, okay lang sa akin. Minsan sa office, ganyan. Pero, ano pong sabi? Yun lang. Ano po I'll sabi? never forget him. Sabi dito, will you wait for me in heaven? I don't know kung poster lang ito or kung totoo ito. But anyway, Richmond, I don't think may kailangan kang payo sa buhay because you might be visually impaired but you see things clearly. May isa nga po ako puso pa sabihin sa kanya, ako man may kakulangan, di ba? Pero ang puso ko hindi nagkukulang magmahal. Kakulangan man ako sa mundo, sa laman ko, di ba? Pero in my spirit and my heart, hindi ako nagkulang, alam ko, sa sarili ko. Para kayong kay Jillian. Yeah. Kasi talagang mahirap din naman, di ba, yung magrelasyon ka ng ganito, di ba? Actually, ilan naman naka-relasyon ka na rin. Kaya lang, yung nga, si Jillian talaga iba talaga eh. Kumbaga, sa ating mga guy, siya talaga yung, pang wife material. Hindi nagger, napakatahimik lang. Marunong magsilbi sa mahal niya. Pakasimple, walang kaluho-luho, matiisin. Pero yung kung ano man yung siguro hindi